Pumasok ang ginang sa kwarto ng bodyguard. Mas mainam na bukas ang pinto. Bukas ang pinto. May mga bagay na mahirap gawin. Ano? Ano ang ibig sabihin ng ginang? Ano sa tingin mo? Isa lang akong bodyguard. Hindi ko kayang abalahin ang ginang na maglagay ng gamot. Gumawa ng iba. Pumunta ka sa song group bilang bodyguard. Para sa akin, di ba? Bibigyan kita ng pagkakataon. Ikaw ang employer. Ako ang bodyguard. Hindi tayo magkaparehong mundo. 3 taon na akong nasa pamilyang Song. Ginang, hindi mo ako pinansin. Ngunit bigla mo akong binigyan ng pagkakataon. Matulog sa akin? Kaya mo ba? Akala mo ba'y ikaw na ang nasa itaas ng lipunan? Ikaw ay isa lamang, kasintahan ni Peyance. At nilalaro mo ang bodyguard? Inisip mo ba ang kahihinatnan kung mahuli? Maging ipagbili ang kaluluwa sa karangyaan o ipagbili ang katawan para sa kabuhayan. Sa buhay ng tao, laging hindi maiiwasan ang magbenta ng isang bagay. Kung gayon, sa buhay na ito, mas gusto kong ako ang magpasya. Sa unang pagkakataon, matulog? O hindi? Ruin Way. Ruin. Nasugatan si Captain Jin. Mali yata ng kwarto si Ginoong Pei. Ang binibini ay laging nagpra-practice sa hardin. Paano ninyo alam, Captain Jin? Hinahanap ko si Ruan Wei. Hindi gaanong insulado sa tunog ang basement. Naririnig ng buong pamilya Song. Hinahanap ni Ginoong Pei ang binibini. Nasusunog ang kwarto niya. Hindi mo ba alam? Kaming mga bodyguard ay protektahan lang ang aming employer. Hindi kami tagapatay ng apoy. Pero kamakailan, narinig ko na si Yan Yan ay naghahanda para sa concert. Gustong-gusto niyang samahan mo siya. Ang trabaho ko lang ay protektahan ang kaligtasan ng employer. Hindi ako sumasama sa mga laro ng alta sosyedad. Huwag po kayong mag-alala, Ginoong Pei. Captain Chin ay talagang sikat na sikat. Ngunit kahit ang pinakamagaling na bodyguard ay may hangganan ang presyo. Captain Chin, ayaw mo bang umakyat agad sa tuktok? Gamit ang babae para umangat. Hindi ko kailangan. At saka sa paningin ko, Chin siya walang langit. Ang alam ko lang, ay may langit sa labas ng langit. Ang mga nasa ilalim ng lupa ang Black Falcon ng langit. Ikaw, Captain Qin, ay isa lang maliit na alipures. Ang Black Falcon ang may hawak ng kapangyarihan ng pamilya Xiao. At ang pamilya Xiao ay may hawak ng buong Jiangnan. At ang pamilya Song ay isa sa mga napiling para sa kasal sa pamilya Xiao. Captain Qin, huwag kang masyadong mayabang. Hindi ako naglalaro ng apoy. Buhay lang ang nilalaro ko. Magkasundo tayo.
Qin Xiao. Ayokong isugal mo ang buhay mo. Depende sa kung ano ang nilalaro mo. Sasamahan kita. Saan ka pumunta? Bakit mo sinusunog ito? Muntik na masunog ang buong pamilya Song dahil sa iyo. Hindi ba ito ang awit na ginawa mo para sa kasal? Sabi mo perpekto ito. Walang perpekto. Akala ko, kapag isinuot ang kristal na sapatos, magiging kasama ng prinsipe ang masayang buhay ni Cinderella. Pero hindi ko inaasahan na isang araw si Cinderella ay itatulak pababa ng hagdan. Nabasag ang kristal na sapatos. Hindi ko intensyon na sunugin ang pamilya Song. Pwedeng kang tumawag ng pulis. Pwede. Pwede mong i-check ang CCTV. Ano na ang ginawa sa CCTV? Nang makita ko si Ginang, pumasok sa iyong kwarto. Bam! Pinalitan ko agad ang CCTV para sa iyo. Nasaan siya ngayon? Gusto mo bang makita? Mas maganda kung hindi mo na lang makita. Tingnan. Hindi kita sinisisi. Nag-aalala lang ako sa iyo. Bakit mo nasabing tumawag ng pulis? Ang lala naman? Siyempre, hindi ka tatawag ng pulis. Kung hindi, sino ang magsisilbing tagatago ng iyong lihim na relasyon kay Song Yan? Ang takip sa inyong marangyang pribadong relasyon. Gusto ko talaga ang mga takong na ibinigay mo sa akin. Pero may nagmanipula nito. Talaga, natatakot ako na pagkatapos kong mahulog at mamatay, hindi na kita makikita pa. Sino ang walang pakundangan? Maliban sa iyong White Moonlight na kapatid na si Song Yan, sino pa? Ikaw ay kanyang pag-aari. Pwede ring may lihim na pumupuri sa iyo na mababa ang uri. Ang ibig kong sabihin, dapat yung dalawang iyon mga katulong na nagsasalita ng masama sa likod ko. Simula bukas, hindi na sila magiging mga katulong ng pamilya Song. Kung gayon, paano ko? Magpapasalamat sa aking nobyo? Ibibigay ang aking nirvana kay Ate Song Yan. Hindi ba ang nirvana nasunog mo na? Noong sinunog ko ito, naisip ko ang isang bagong inspirasyon. Sa palagay ko, makakagawa ako ng isang piyesa na mas perpekto kaysa doon. Gusto mo ba? Para sa'yo, syempre. Gusto ko. Huwag kang magulo. Ikaw ngayon bakit ibang-iba? Maaaring dahil natakot ako, medyo natatakot. Nasunog ang kwarto ko pagkatapos tutuloy ako sa kwarto mo, okay lang ba? Kuya, nagtago ka ng pagkatao mo. Naging bodyguard ka sa pamilya Song sa loob ng 3 taon para lang sa babaeng ito. Tapos, pagkatapos mong matulog sa kanya, nagpunta siya sa fiancé mo? Siya. Ano ba ang tingin niya sa iyo? Kuya, ikaw ang hari ng Black Falcon. Sabi ko nga. Ikaw ang susunod na pinuno ng pamilya Xiao. Ba't mo pinipilit magpanggap na iba? Ano bang gusto mo? Hindi ba tayo nagkasundo na magsama pagkatapos ng kasal? Dahil mahalaga ka sa akin. Alam ko, okay lang. Pwedeng itabi ko na lang ang mga seremonyas na iyon sa araw na iyon. Pero ngayon, gusto ko lang na nandito ka sa tabi ko. Para magkaroon ako ng mas maraming inspirasyon. Sige, kung ganoon. Hintayin ko pagkatapos mong linisin ang kwarto, saka ka bumalik. Salamat, Kuya Se.
Papuntahin ko ang mga tao para linisin ang kwarto mo. Ako, tiyak kong gagawin ko ang Nirvana na mas perpekto. Birhen? Lalaki? Liwanag ng buwan, marka ng puso. Sino ba ang hindi magugustuhan? Tingnan natin kung kailan mo ako gagawing ipagkanulo siya. Ang kulog. Ang lakas talaga. Natatakot ka sa kulog? Masama lang ang loob ko. Wala akong pakialam diyan. May gagawin ako mamaya. Matulog muna para ma-relax. Relax? Hanapin mo ang fiancé mo. Nagsiselos ka, hindi ba't sinabi mo? Lalaro ako. Sasabayan mo raw ako? Sa ganitong relasyon, bakit ka magsiselos? Ako ang magpapasya kung anong klaseng relasyon. Matulog sa isa, tapos sa iba. Sa larong to, hindi ako sasali. Tapos na ang laro. Noong araw na yon, nakita mo? Maganda ba? Alis na ako. Nanay, Kung hindi dahil sa nanay mo, inagaw ang aking mabuting anak tinakasan at nilayas, bakit namatay ang anak ko? Siya ay isang cute, ang pamilya Song, hinding-hindi ka tatanggapin. Tandaan mo, ikaw ay isang pinsan ng pamilya Song, hindi ka kailanman magkakaroon ng apelyidong Song. Kapag natatakot sa kulog, takpan ng tainga. Hindi ka na matatakot. Ate. Talaga bang ikakasal ka sa pamilya Xiao? Sinabi mo? Ang mga sinabi noong bata pa tayo, hanggang kailan mo tatandaan iyon? Lumaki na tayong lahat, pwede kang magkaroon ng fiancé. Bakit hindi ako maaaring magpakasal? Alam mo na pinakasalan ko siya. Dahil lang madali siyang kontrolin. Hindi ito makakasagabal sa atin. Wala tayong anuman. Noong nakaraan ay lasing lang kami. Ano ang ipinangako mo sa akin? Tandaan mo pa ba? Sa pagitan natin, kailanman ay magkapatid lang tayo. Pinangako ko sa'yo. Naaalala ko ang bawat bagay. Tungkol sa score. Naaalala mo pa ba? Gustong makialyansa sa pamilya Xiao. Maraming pamilya ang gustong magpakasal sa kanila. Ang pamilya Song ay isa lang sa kanila. Tanging ang mga sapat na mahuhusay ang makakapanalo. Tutulungan mo ako. Diba? kaya pala ganito. Kaya ninakaw ni Pei Yance ang Nirvana. Nagmamadali ka ba talaga pakasalan si Xiao Qin? Naisip mo ba ako? Isang piraso lang ng musika. Kung gusto mo, ibibigay ko. Sa buhay na ito, maglaro tayo ng laro ng pagnanakaw ng puso. Anong ginagawa mo dito? Bakit hindi ka pa natutulog? Ako, natatakot ako sa kulog. Natatakot ka sa kulog. Bakit mo tinatakpan ang tenga ko?
Dahil, kapag tinakpan ng tenga, hindi na matatakot sa kulog. Natatakot sa kulog. Kapag tinakpan ng tenga, hindi na matatakot. Medyo natatakot ako. Ngayong gabi, pwede bang samahan mo akong matulog? Mahal kong fiancé. Ang pag-ibig mo, ganun ba katatag? Subukan natin. Natatakot ako. Pwede mo ba akong yakapin? Pasensya na. Nakalimutan kong natatakot ka rin. Gusto ko lang maghanap ng makakasama. Sige, buksan na lang ang ilaw. Si. Ang kantang ito ay ginawa ko para sa ating kasal. Simula nang pumunta ako sa Pamilya Song, hindi na ako umakyat sa entablado. Itong piyesa, alam mo ba kung gaano ko gustong manatili? Malapit na ang araw ng konsyerto. Sa tingin mo, ang piyesang inihanda ko ay hindi sapat na maganda? Nag-aalala ako. Huwag kang mag-alala. Nakuha ko na ang kanyang score. Ano yung basurang nota na sinulat mo? Bakit hindi ko matutunan? Ang mga piyesang may kahirapan sakalang posibleng manalo ng premyo. Ang iyong personal na konsyerto, kung mananalo ka ng premyo, tiyak na magiging sikat ka. Mabait ka naman pala. Gusto mo lang ba akong pa-sweet? Pakasalan si HA? Sabi nila ito ang piyesa para sa kasal na sinulat mo. Gusto mo bang tugtugin? Bibigyan kita ng pagkakataon. Pagkakataon? Ikaw ang tutugtog sa likod ng entablado. Ipapanggap mo ba akong tumugtog para sa iyo? Kung hindi dahil sa pagkakataong ibinigay ko sa'yo, sa tingin mo yung pagiging dukha mo makakapasok ka sa concert hall? Ang dalawang kamay mong ito. Kung walang silbi, pwede ring hindi na kailangan. Kailangan! Kailangan! Umayag akong tumugtog. Sa likod ng entablado. Ang tapat mong aso! Kung ganoon, gagawin ko ang gusto mo. Song Yan, ang piyesang ito na naglalaman ng aking dugo at luha sa isang buhay. Sana ay kayanin mo. Song Yan, muli akong dumating sa araw na ito. Ang Nirvana ay ang kanta na aking ginawa para sa kasal, na aking nilikha. Bakit pati ito ay gusto mong agawin?
Bakit? Ibig mong sabihin peke ang talento ko? Ikaw ang tunay na may talento. Ikaw, isang mahirap. Paano ka magkakaroon ng mas talento kaysa sa akin? Manirahan ka habang buhay sa maruming lugar. Bagay ka lang doon. Huwag kang lumapit. Kung lahat ng regalo ng tadhana ay may nakatagong presyo, kaya ang sakit ko ay may presyo rin. May dalawang tao dito. Anong nangyari? Bakit siya nandoon? Sino iyon? Iba ang tumugtog para kay Songyan. Nakakahiya. Ang pamilya Song ay hindi kailanman ganito napahiya. Imbestigahan nyo. Lola, tulungan mo ako. Hindi ako pwedeng maalis sa Music Association. At ang pamilya Xiao, hindi ako pwedeng magkaroon ng mansya. Siya, tiyak na siya. Kung hindi niya ako binigyan ng napakahirap na musika, paano kukunin siya para tumugtog para sa akin? Lola, inosente ako. Lahat dahil sa kanya. Bata, ikaw ang may kagagawa nito. Matagal ko nang alam. Wala kang mabuting intensyon, malas. Ang cute mo. Madam, ang galit ay hindi makakalutas ng anumang problema at mas mabuting tingnan muna ang resulta ng investigasyon. Ang taong nasa lighting equipment ng music hall, ang nasa likod ay ang pamilya Lin. Ang pamilya Lin ay interesado ring makialyansa sa pamilya Xiao. Lola, ang pamilya Lin ay ganito. Tiyak na hindi namin sila pakakawalan. Kung hindi lang dahil sa pamilya Song namin may nagsilbing taksil sa loob, bakit magkakataon na ganito? Kataon. Kung hindi ka naging walang kwenta nagbigay ng pagkakataon sa mga Lin na samantalahin, Lola, akala ko ang apo ko ay isang tunay na mahusay na babae. Sa loob ng maraming taon, niloloko mo ako. hindi po Lola, pakinggan mo ako dati. Ako talaga ang tumugtog. Ngayon lang ito. Kung ayaw mong maniwala, tanungin mo si Che. At Che, Mga galing sa mababang antas. Kahit gaano pa sila alagaan, ang mababang lahi sa kanilang dugo ay hindi mababago. Kung may konting utak, bakit sila magkakaroon ng ganitong masamang ideya? Ikulong ninyo siya. At ikaw? Ikukulong ka rin. Walang pahintulot ko huwag lalabas ng kwarto kahit isang hakbang. Lola? Ngayon, sa paligid ng bahay ng mga Song, puno ng mga mamamahayag, ano ang gagawin mo? Ang puso ng isang tao ay buksan ng butas. Ang pinakamahusay na sandata ay hindi pag-ibig, kundi pagkakasala. Peyans, ngayong gabi may bagyo at kulog na naman. Sino ang pupuntahan mo? Pinarusahan ako ni Lola. Mahal na mahal niya ako. Pinarusahan ako. Gusto kong samahan mo ako. Siya. Tigilan mo na ang pagtugtog. Tigilan mo na ang pagtugtog. Pasensya na. Kukumbinsihin ko si Lola. Napalayain ka. Kanselahin na natin ang kasal. Ano? Kanselahin na natin ang kasal. Bakit biglaan? Hindi mo ba inaabangan ang kasal na ito? Excited ako. Akala ko'y ibigay ang lahat ay sapat upang makuha ka. Ngunit hindi ka kailanman tumugon.
Alam ko, hindi mo ako mahal. Binitawan na kita. May pakiramdam ka bang parang gumaan ang loob? Kukumbinsihin ko si Lola na palayain ka. Pag-usapan natin yan mamaya. Pakiusap, kumalma ka muna. Ang musikang wala sa tono ay tulad ng sirang pag-ibig, ang tinutugtog ingay lamang na nagpapahirap sa mga tao. Pagod na ako. Wala na akong lakas para mahalin ka. Wakasan na nating ito. Ang bagay na ito, pag-usapan natin mamaya. Ito ang pinaghirapan mong iwanan ang dignidad at pakasalan ang mayamang pamilya. Oo nga. Nakakatawa, di ba? Mula sa isang maliit na sira-sirang bahay, papunta sa isa pang maliit na sira-sirang bahay. Pero, bakit nandito ka pa? Huwag kang assuming. Naghahanap lang ako ng kandila. Kandila, Bagyo brownout. ang pamilya Song ay may backup sistema ng kuryente. Hindi alam ni Kapitan Chin. Nasira, inaayos. Wala bang katulong ang pamilya Song? Kailangan pa bang hanapin mismo ni Kapitan Chin? Ang ingay mo, alam mo ba? Tama si Kapitan Chin. Oh, Ikaw. mahirap na yon. Kung maingay ang piano, pwedeng hindi ito tugtugin. Kung maingay ang tao, paano kaya para manahimik siya? Hindi mo ba sinabing tapos na? Chinchao. Sabi mo tiyak na si Lola tatakpan ito. Kasalanan yan ni Ruan Wei. Tiyak na siyang gumawa ng isang napakahirap na piyesa para mapahiya ako. Iyan ang ginawa niya para sa kasal. Pinaghirapan niya yan. Anong ibig mong sabihin? Ipinagtatanggol mo siya? May gusto ka na sa kanya? Sinasabi ko lang ang totoo. Huwag kang mag-isip ng kung ano. Sinisisi mo ako. Sinabi ko na. Ang sinasabi ko ay totoo. Ayos na. Pagod ka na ngayon. Magpahinga ka muna. Pupunta ako kay Lola. Ako na ang bahala sa mga susunod. Ajay? Bago ang concert, pumunta ka sa backstage ng maaga at inayos ang cello. Ang aksidenteng ito, ikaw ang may gawa. Kami. Hindi ko naman binigay kay Lola ang impormasyon ng pamilya Lin. Hindi ba ako kasama sa iyong plano? Pero hindi ko inaasahan na ako ang sasalo ng parusang ito para sa akin. Hindi ba't napag-usapan natin na hindi na tayo magsasakripisyo ng sobra? Naaalala mo pa ba? Hindi ka na makakabalik. Baka mahuli ka ng mga maniningil ng utang. Ikaw, Hindi makakatakas. Magtago ka. Babalik ako. hindi pwede. Papatayin ka nila. Kailan ka ba titigil sa pagsasakripisyo? Ngayon lang ito. Pagkatapos, hindi na. Ngayon, isang kamay lang naman. Magsisilbi akong alipin sa kanila. Mas mabuti yan kaysa ibenta kanila. Chin Xiao. Chin Xiao, Sabi mo, tumupad ka ba sa pangako? Lalo akong hindi ka maintindihan tungkol kay Peyans. Ano ba talaga ang nararamdaman mo?
Gusto mong maging ginang? Bakit mo pa ako hinihiga? Palagi kang ganyan. Pinaparamdam mo sa akin na. Bahala na, hindi mahalaga. Anong petsa ngayon? Ngayong gabi, may mission ka ba? Paano mo nalaman ang mga lihim na bagay na ito? Sino ang nagsabi sa'yo? Wala akong pakialam kung lihim o hindi. Ngayon, kailangan mong mag-ingat. May baril ang kabila. Dalhin mo ito. Ilagay mo sa puso. Huwag mong ilabas. Ano ang silbi nito? Isang lucky coin lang. Magdadala ito ng swerte sa'yo. Alis na ako. Chin Xiao? Bumalik kang buhay. Nakumbinsi ko si Lola. Napalayain ka? Itong kwarto inayos ko na ulit, pero hindi na ito akin. Ang singsing ng kasalan at ang mga alahas na ibinigay mo sa akin nandito lahat. Dadalhin ko lang ang damit na suot ko pagdating ko. Alam ko ang nangyari, nasaktan ka, babayaran kita. Okay lang? Wala na akong gusto ngayon. Gusto ko lang umalis dito. Ruanway. Ruanway. Ang hindi mo makuha, lalong gusto mo. Ganyan ang mga lalaki. Ache, Ruanway. Ache, anong hinahabol mo? Kung gusto niyang umalis, hayaan mo siya. Ngayon, putulin ang engagement. Ang pamilya Song ay muling mapapasok sa kontrobersiya. Tiyak na hindi papayag si Lola. Walang saysay. Song yan. Ang lalaki, para mapanatili ang isang babae, laging may dahilang magarbo. Pero, Heian Che, ayaw ko ng iyong mga dahilang magarbo. Gusto kong malinaw mong maunawaan na ang puso mo ay natalo sa akin. Wait. Bitawan mo ako. Hindi ako pumapayag na kanselahin ang engagement. Ngayon lang ako tinawag mong Weiwei. Mula ngayon, pasensya ka na. Kanina gusto mong sabihin ng sa susunod? Ano yung sa susunod? Sa susunod, magkaayos tayo. Magkaayos? 3 taon na tayong magkasama. May mababago pa ba? Maaari. Sa ilang araw ay, 70, kaarawan ni Lola. Ipapa-schedule kitang tumugtog. Sa ganitong paraan, ang iyong talento ay hindi masasayang. Mula rito, simulan natin ang pagbabago, di ba? Peyans, dahil natalo ang iyong puso, dapat tayong pumasok sa susunod na laro. Maligayang pagdating. Mabuhay ang mahal na ginang Song. Binabati kita. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Salamat. Sige, pasok. Naku, talagang hindi dumating, no? Sino? Siyempre, ang pamilya, Xiao.
Ang tungkol sa'yo, malamang na naabot na sa tainga ng Young Master Xiao. Ito ang dahilan ng lahat ng malas. Anong okasyon ngayon? Ang kapansin-pansing birthmark. Nakalabas. Sinasabi ko sa'yo, kung ngayon ay muling magdulot ng gulo, umalis ka na. Lola, huwag kang mag-alala. Alakan ko si Vaivai. Narinig ko yung manugang ng mga song, ang tunay na henyo sa musika ang lumikha ng Nirvana. Hindi ba? So si Song yan pala ay impostor lang. Sa loob ng maraming taon ang kanyang talento. Ay pawang peke lang. Ngayon, kaarawan ng Lola, salamat sa inyong lahat na mga panauhing may gusto akong ipahayag. Tungkol sa konsyerto noong nakaraan. Siya ang may pakana noon. Ang babaeng ito ang pangalan ay Ruan Wei. Alam ng lahat na siya ay ordinaryong tao. Pero, alam niyo ba na siya ay ipinanganak sa slum, anak ng isang kerida? Nagsisinungaling ka! Ang nanay mo, dati ay katulong ng mga Song dahil nagnanakaw pinalaya sa bahay ng mga Song. Naging kerida siya at ginawa kang anak ng disenteng pamilya para makapag-asawa. Kayo ng nanay mo, ganyan ba kayo kagahaman sa pamilyang Song? Yan. Totoo ba ang sinasabi mo? Hindi totoo. Ang nanay ko ay hindi kerida. Matigas ang ulo. Ayaw umamin, di ba? Tingnan mo kung sino siya. Papasukin niyo ako. Lola Binibini Ginoo. Manugang na babae. Sabihin mo, Anak mo ba siya? Gusto mo pa bang magdahilan? Akala mo wala akong ebidensya? Magsasalita ba ako ng walang basehan? Tingnan mo kung ano ito. Tingnan mo kung ito ay, noong bata ka sa pamilya Song, palihim, larawan mo na tumutugtog ng aking cello. Bilang anak ng katulong, nakikinig ng palihim sa aralin ng aking guro sa musika at hinahawakan mo ang aking instrumento nang walang pahintulot. Dahil sa iyo, marumi ang kamay, pinalayas ang nanay mo sa pamilya Song. Dinala ka niya sa slum, sa pamamagitan ng pagiging entertainer pinalaki ka. Ang kinikita niya araw-araw ay hindi maliit. Ano ang karapatan mong mang-insulto? Ano ang masama sa pagiging entertainer? Kung hindi dahil sa kawalan ng pag-asa, sinong babae ang gugustuhing maging entertainer? Ano naman? Ang perang ginamit para palakihin ka ay marumi. Ikaw ay galing sa isang entertainer. Ikaw ay marumi. Ang pinagmulan ay hindi mababago. Ito ang orihinal na kasalanan. Ang mahihirap ay walang pera para mag-aral ng musika. Ang Nirvana ay aking likha. Hindi ka lang nagnakaw. Gusto mo pa akong sisihin. kaya pala, akala ko mababa lang ang iyong pinagmulan. Hindi ko inaasahan na napakababa mo pala. Ang ganyang klase ng tao, paano makakasundo sa aming pamilya Song? Kansilahin ang kasunduan sa kasal. Palayasin siya. Lola, Pipiliin mo ba ako o siya? Umalis na tayo. Che. Ang nanay ko talaga dati ay katulong sa pamilya Song. Natuto akong tumugtog ng piano sa bahay ng Song. Pero ang nanay ko ay namatay sa sakit, hindi itong babaeng ito. Nagdadahilan ka pa. Ganoon mo ba kamahal ang pera ng pamilya Song? Mas mabuti pang sundan mo ang yapak ng nanay mo, kumita ng pera gamit ang katawan. Dahil nakasanayan mo na alam mo na yan, di ba? Gusto kong magpa-DNA test. Kaya mo ba? Ano pang pagpapatunay? Palayasin niyo na siya. Sa bawat sandali na mananatili ka na dudumihan ang lupa ng pamilya Song. Madam,
Narito ang ilang sertipiko ng pagkilala. Tingnan ninyo ito, Pamilya Song. Anong sertipiko? Chin Xiao, anong ugali mo? Tagabantay ka lang ng pamilya Song. Isang alila. Dito ka magsalita, wala kang karapatan. Sa mundong ito, wala pang Black Falcon na hindi makapagsalita. Ano? Taga Black Falcon ka? Ipinadala ka ng pamilya Xiao? Madam, pagkatapos ninyong makita ito, bigyan ninyo ng paliwanag ang Pamilya Xiao. Hindi kasama sina Song Pei Yulan at Song Yan sa biolohikal na. Ano ito? Sumusuporta sa pagitan ni na Song Pei Yulan at Ruan Wei Biolohikal na relasyon ng lola at apo. Chikiao, sumusuporta sa pagitan ni na Chi Chiao at Song Yan ay may biolohikal na relasyon ng ina at anak. Ito, ano ang nangyari? Tanungin natin siya. Ikaw, ano? Anong ibig mong sabihin? Ikaw, ibig mong sabihin hindi ako ang anak ng pamilya Song? Si Ruan Wei ang totoo. Nagbibiro ka ba? Peke! Ito ay peke! Madam, Miss Song, sigurado ba kayong ang Pamilya Xiao ay makikipag-alyansa pero hindi nila alam ang background? ng kanilang mapapangasawa. Ito ay mula sa Pamilya Xiao, sertipiko ng pagkilala. Kung may pagtutol, sa Pamilya Xiao, kayo, lumapit. Kung gayon, hindi maaaring magkamali. Hindi. Tiyak na nagkamali. Ako ang tunay na anak ng pamilya Song. Siya ay anak ng isang cute na babae. Paalala sa'yo, alam mo oras na para sabihin. Kung hindi, Huwag sisihin kami kung susundin namin ang batas at ng sasaktan lansangan. namin ang anak mo. Ako, sasabihin ko. Kayo, huwag ninyong ibaling ang galit sa aking anak. Yan. Nagagawa ko na ang lahat ng kaya kong gawin para sa iyo. Ang yaman at karangalan kumpara sa buhay. Ang buhay ang mahalaga. Kasinungalingan, anong tulong ang ginawa mo? Binibining Song, ito ang mga litrato ninyo at mga tala ng paglipat ng pera. Ano pa ang masasabi mo? Ano ba talaga ang nangyayari? Magsalita ka na. Ginang, lahat ng kasalanan ay akin. Humihingi ako ng tawad sa pamilya Song. Magsalita ng malinaw. Noong panahong iyon, nanganak ako sa ospital. Nalaman ko na ang batang ginang ay nanganak din sa parehong araw. Nabulabog ako. Naghirap ako ng kalahating buhay. Ayaw kong ang aking anak ay magdusa kasama ko, kaya pinalitan ko ang bata. Kasinungalingan. Hindi ko siya kayang alagaan. Iniwan ko siya sa isang pintuan ng mahihirap na pamilya. Sa kanyang likod may marka ng paru-paro. Dumating ako sa pamilya Song para lang makita ang sarili kong anak. Ngunit hindi ko inaasahan na napakaswerte sa isang katulong sa kanyang anak. Natuklasan ko ang markang iyon. Paumanhin, Binibini. Natatakot ako na matuklasan ka ng pamilya Song, kaya palihim kong kinuna ng larawan ang iyong pagsasanay sa piano, upang ikaw at ang iyong ampon na ina ay paalisin. Patawarin mo ako. Pero sinabi mo pa rin kay Song Yan. Matanda na ako, hindi na ako mabubuhay, kaya napunta ako para kilalanin si Yan. Sinabi niya na kung pupunta ako sa pamilya Song at sasabihin na ikaw ang aking anak, ibibigay niya sa akin 10 milyong piso para sa sustento. Nagsisinungaling ka! Lola, huwag kang maniwala sa kanya. Ako ang iyong apo. Nag-alaga ka ng isang lobo. Hindi ka lamang nagpapasalamat, gusto mo pang agawin ang pugad, kumagat at patayin ang dugo ng pamilya Song. Tawagin ang mga tao. Palayasin siya. Ayaw ko nang makita siya. Ayaw kong umalis sa pamilya Song at Che. Tara, bilis, dali. Ayaw kong umalis sa pamilya Song at Che. Hindi ba itong bracelet kay Yan? Noong una, tinanong ko siya kung ang babaeng iyon ay siya. Sabi niya, siya daw. Pero nawala ang bracelet. Baka naman, Paano kang naging nanay ko? Sino kayo? Akala mo ba? Ito na ba ang impyerno? Hindi. Ang tunay na impyerno. Kasi simula pa lang. Huwag. Huwag kang lumapit. Dumating na. Matagal na kitang hinihintay.
Sabihin mo na, anong nangyari? Ikaw ay miyembro ng Black Falcon ng pamilya Xiao. Hindi mo rin sinabi sa akin. Isang bagay lang ang itinago ko. Ang itinago mo? Ay marami. Sa Songyan, doon ako nag-iwan ng 2 larawan. Ang natitira ay sa iyo na. Gusto mong makita? Itong babae, talagang naging katulong siya sa pamilya Song. May anak siyang babae na maagang namatay, pero hindi si Songyan. Noong mga panahong iyon, ang anak ng babaeng ito ay nagkasakit, kaya hindi na siya nakauwi. Naantala ang pagdadala ng bata sa ospital at namatay ng maaga. Galit siya sa pamilya Song. Nagkita kayo at binigyan mo siya ng malaking halaga. Ang pagkikita ay kay Songyan bago ang pagkikita. Pumunta ka sa mga pinaka-autoridad na 2 institusyon ng pagsusuri. Nagbigay ng mga sample. Sinuhulan mo ang mga institusyon ng pagsusuri upang maglabas ng peking sertipiko ng pagsusuri. Ang natitira ay tungkol sa konsiyertong iyon. Ang lighting technician ang lugar ng pagkikita mga tala ng transaksyon. May gusto ka bang sabihin? Napakalinaw mong nag-imbestiga ah. Akala ko mabubura ang lahat ng bakas. Talagang hindi ka nagkakamali. Hey son. Burahin. Ang mga pagkilos na ito mismo ay nagiiwan ng mga bakas. Natuto ako. Hindi kita tinuturuan. Ito lang ang hindi ko mahanap. Paano mo nalaman? Ang tungkol sa konsyerto, makatuwiran, na gusto mong maghiganti kay Songyan. Pero hindi ko maintindihan. Bakit mo gustong pumalit sa pagkakakilanlan ni Songyan? Kung gusto mong pakasalan si Peyanse, hindi mo kailangan gawin ang mga ito. Sa pamilya Song, tila may malaking galit ka. At kung hindi mo ako pinaalalahanan, malamang malubha ang sugat ko. Baka mamatay pa ako. Talaga bang wala kang balak sabihin? Kahit sabihin ko, hindi ka maniniwala. Sabihin mo. Maniniwala ako. Dahil namatay na ako isang beses. Weiwei. Weiwei, ayaw mo bang matulog pa? Maaga pa naman. Tikman mo ang sabaw na niluto ni Lola para sa'yo. Ang pagkakakilanlan ay isang mahiwagang bagay. Nagdidikta ng kahirapan at kayamanan. At madaling gawing bias at taos-pusong pagmamahal. Hindi na po, Ginang. Ngayon ay late akong nagising, pasensya na po. Baliw na bata, anong kalokohan yan? Bakit mo pa ako tinatawag na ginang? Dapat Lola na ang tawag mo sa akin. Lola? Oh. Naghirap ka noong mga nakaraang taon. Simula ngayon, ikaw na ang panganay na dalaga ng pamilya Song. Tiyak na babawiin ni Lola ang lahat sa'yo. Pero, hindi ako karapat-dapat sa ganitong pagtrato sa akin. Lumaki ako sa mahirap na pamilya. Sabi ng iba, may bahid daw akong dukha. Sino ang nagsabi niyan? Ngayon, ibibigay ko kay Yanyan ang mga bahagi ng Song Corporation ng Peking. Yan sa iyo. Ikaw na ang tunay na binibini ng pamilya Song. Nagpasya na akong tipunin ang mga kamag-anak at kaibigan upang ipahayag ang pagpapawalang bisa ng kasal mo kay Pei Yans. Hindi ako pumapayag. Hindi ka pumayag. Hindi pa ako patay. Sa pamilya Song, hindi ikaw ang masusunod. Ang pinagmulan ni Weiwei ay nalaman na. Magkapatid kayo. Kalimutan mo na yan. Hindi namin kayang dalhin ang kahihiyan na ito sa pamilya Song. Nakatakda na ang kasal. Hindi kami kailanman maghihiwalay ni Weiwei. Walang galang. Tiyak na ikakasal si Weiwei sa pamilya Xiao. Sa tingin mo, kaya mong pigilan? Ache, huwag mong galitin si Lola. Simula ngayon, magkapatid na lang tayo.
ang nangyari kagabi. Anong ibig mong sabihin? Wala lang. Sinaktan ako ni Kapitan Chin. Dapat kang humingi ng tawad. Maunawain ako. Kailangan ko lang ng tulong mo. Binababa mo ang iyong sarili, dalaga. Pero hindi ko ito karapat-dapat. May isang negosyo. Gagawin mo ba, Kapitan Chin? Negosyo ba ito o paggamit? Ito ay utos ng kliyente. Gusto kong tulungan mo akong mag-imbestiga ng isang tao. Si Xiao Qin, ang tagapagmana ng pamilya Xiao. Ito ang susunod mong plano. Ako, Chin, sa pamilya Song ay may tungkulin lamang na bantayan. Hindi ako asong nagbubuwis ng buhay para sa binibini. Siyempre hindi. Walang sino mang makakabili ng buhay mo. Ang binibini ay mahusay magsalita. Bawat hakbang ay may kalkula. Ano ba talaga ang balak mo? Wala namang balak. Sabi ko, babaguhin ko ang kapalaran. Ang mga iskandalo ng pamilya Song ay nasa lahat ng dako. Ang pamilya Xiao ay hindi man lang nagkansela ng kwalifikasyon para sa kasal. Kapag may hindi normal, mayroon talagang daya. Natatakot ako na ito ay isang bitag. Bakit ka nila magugustuhan? Dahil maganda ka. Sa tingin mo rin ba maganda ako? Hindi ako pwedeng maghintay na lang. Tutulong ka ba o hindi? Hindi ako gumagawa ng luging negosyo. Sasabihin mo ba o hindi? Wei. Pumunta ka sa basement? Sabihin mo sa akin kung saan ka pumunta. Ako. Pumunta ako kay Captain Chin. Gusto ko siyang hilingan ng tulong. Ibalik si Yan Yan. Bakit? Dahil alam kong nag-aalala ka sa kanya. Ngayon, tayo ay magkapatid lang. Gusto kong kayo ni Yan Yan ay magkasama. Vai. Ang totoo, mahal ko. Masyado ng gabi. Kapag nakita tayo ni Lola na ganito, magagalit siya. Uuna na ako. Vai. Ang totoo, ako ay inampon ng pamilya Pei. Wala tayong dugo na magkarelasyon. Ano ang sinabi mo? Ang ibig kong sabihin, wala tayong dugo na magkarelasyon. Tayo, ay maaaring magkasama. Napakaganda. Kahit na ito ay panlilinlang, pandaraya, laban sa moralidad at kaugalian, sumpain ng lahat, ikaw ay akin lamang. Sumunod ka sa akin. Kuya, ang profile ni ate. Hindi mo ba kabisado na iyon? Bakit mo inilabas ulit? Sa kanya. Ano ba ang tinatago niya? Dito, pati na ang oras ng pagkain ni ate ay nakasulat, tiyak na eksakto sa kanya. Sabihin mo, sa mundong ito, may muling nabuhay? Kuya, anong sinabi mo kanina? Maghanda ka ng profile ni Xiao Qin. Hindi? Bakit mo imbestigahan ang sarili mo? Kuya, ang iyong adiksyon sa role-playing, 3 taon na. Hindi pa ba sapat? Sa tingin ko, si ate ay may nararamdaman din para sa iyo. Bakit hindi mo na lang siya pakasalan at dalhin sa pamilya Xiao? Ano ang alam mo? Ang babaeng ito. Maraming sikreto. Oh, Nakaayos na ba ang pamilya Xiao? hoy, magtiwala ka. Kuya, sabihin mo. Buong araw na iniisip at nagmamadali. Kakita ko lang, hinila siya ni Pei Yancy papasok ng kwarto. Handa ka na ba? Oo, handa na.
Wei. Hindi ba ito ang aking pulseras? Bakit nasa iyo ito? Wei, nagkamali ako ng tao. Noong gabing umuulan, sa kwarto, ang kasama ko buong gabi ay ang may-ari ng pulseras na ito. Kapag takot sa kulog, takpan ng tenga, hindi na matatakot. Akala ko noon ay si Song Yan. Kaya naman, Hindi inaasahan. Itong fiancé ni Pei ay birhen pa. Ngayon ay natikman na namin ang karne ni Tangseng. Tama ba? Ang ganda. Bakit hindi pa ito ginalaw ni Pei? Itong si Pei natin ay mahilig kumain ng bawal na prutas. Anong ibig sabihin? Siya ay love na love ang kanyang pinsang babae, ang astig. Ang mga mayayaman, iba-iba ang laro. Itong tangang ito lang ay ginawang panangga at isinuot ang berdeng sombrero. Akala makakaakyat pa sa mataas na sanga, maging phoenix. Wei, galit ka ba sa akin? Pero sa pagkakataong ito, hindi na kita bibitawan. Kahit sino ay hindi tayo mapaghihiwalay. Paano ako magagalit sa iyo? Kailangan ko pang suklian ang iyong dalawang buhay na pagmamahal. Kapitan Chin, anong kailangan? Ginoong Pei, hinahanap ka ng lola. Kapitan Chin, sabihin mo, kung ang isang taong nagmamalaki na tapat, paano ba siya itulak sa impyerno? Ngayon, sinong dapat mapunta sa impyerno? Hindi naman ako. Kapitan Chin, kung balang araw, kung papuntahin kita para iligtas ako, pupunta ka ba? Nagkunwari kang mabuting apo sa loob ng maraming taon. Ngayon, kahit isang tingin sa iyo ay nandidiri na ako. Oo nga. Gaano ba kadalisay ang dugo ng pamilya Song? Kahit hamakin ako ng lola, apo pa rin ako ng pamilya Song. Kahit isa lang, anak sa labas. Ang stock ng Song Corporation na hawak mo, babawiin ko lahat, Wei. Bilang anak na babae ng pamilya Song, ikakasal sa pamilya Xiao. Manahimik ka na lang? Kung hindi, Sabi ko, hindi ako pumayag. siya ang ate mo. Gusto mong mag-insesto sa iyong ate? Kung sasabihin ko, oo nga. Ginang, Ginoong Pei, mukhang seryoso na siya. Mahal, lumaki na ang pakpak. Pati ako, ang iyong lola, ay pinagbabantaan mo. Sa pagkakataong ito, ipinadala siya sa Jiangnan kung makakabalik ba siya. Nasa kanya na iyon. Vai, Lola, anong kailangan mo sa akin? umupo ka. Vai, mula ngayon, tatawagin kang Song Wei, ikaw na ang binibini ng pamilya Song, maliban kay Ginoong Xiao, ang tagapagmana. Walang karapat-dapat sa iyo, kaya dapat mong pagsikapan. Naiintindihan mo ba? Ang kasal sa pamilya Xiao ay pinapangarap ng maraming sosyalita, isang pagkakataon na minsan lang darating. Naniniwala sa iyo ang lola mo, sa iyong talino at kagandahan, tiyak na magtatagumpay ka. Hindi pa kayo nakakatanggap ng kaparusahan. Paano ako aalis? Ihanda ang kasal. Hintayin mo akong makabalik mula Jiangnan, ang buong pamilya Song. Ako ang masusunod. Inaasahan ko ang pagdating ng araw na iyon.
Kuya? Kahit na ang pamilya Xiao ay ang matanda na nagmakaawa sa iyo na kunin ito. Ang pagpili mo ng asawa ngayon. Hindi. Blind date. Kuya, ang blind date na ito ay talagang mahalaga. Si Kunda na munting sinta. Dahil may mga tauhan siya ay naglakas loob na makialam sa ating negosyo. Narinig ko pa na pinilit niya ang mga babae na maging puta. Kuya, hindi ka ba dapat bumalik para bumawi? Kapitan Shin, kung balang araw, hilingin ko sa'yo na iligtas mo ako. Pupunta ka ba? Lola, Weiwei, paano mo nagawa ang ganitong katangahan? Kahit ayaw mong magpakasal sa pamilya Xiao. Pero si Pei Yans at ikaw talagang imposible. Ikaw kayo ay magkapatid na lalaki at babae. Lola, ano ang sinabi mo? Weiwei, siya ay anak sa labas. Ito ay incest. Makinig ka, magpakasal ka sa pamilya Xiao. Kung anak sa labas siya, ibig sabihin, may karapatan siya sa legal na mana ng pamilya Song. Ipinapangako ko sa'yo. Ngunit huwag mo siyang saktan. Mabuti naman. Nag-imbak si Lola ng sabaw na pampalakas para sa'yo. Kukunin ko lang. Tubig. Nauuhaw ako. Mamatay sa uhaw ay isa ring paraan ng pagkamatay. Subukan mo. Sino ang nagsabing mamamatay ako? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na iligtas mo ako? Akala ko may malaki kang kakayahan. Ang maliit na pamilya Song ay sapat na para isugal mo ang buhay mo. Kung may galing ka, kunin mo ang Xiaoqin. Ang maliit na pamilya Song. Wala pang aksidente. Ito ba ang resulta ng investigasyon mo? Kuya, ang buhay ng asawa mo nitong 20 ilang taon ay talagang malinis. Wala talagang nangyari na malaking aksidente. Hindi man lang siya nakalabas ng Beijing. Maliban nung iniwan ka. Ipagpatuloy ang investigasyon. Si. Kapitan Shin, Magsalita ka, miss. pumunta ka sa kwarto ko. May kailangan. Kapitan Chin, sa pamilya Xiao ng maraming taon dapat, alam mo, si Master Xiao. Anong uri ng babae ang gusto niya? Ako ay isang mababang antas na bodyguard ng pamilya Xiao. Hindi ako madalas makasama si Master Xiao. Pero ang mga lalaki ay hindi gusto ang babaeng pabago-bago. Ang laki naman ng asim mo, Kapitan Chin. Ito ay tungkol sa aking panghabang buhay na kaligayahan. Sigurado ka bang hindi mo ako tutulungang alamin? Ang mga gusto niya? Ang iyong panghabang buhay na kaligayahan ay wala akong pakialam. Kung malaman niya na gabi bago ang iyong blind date, hinahawakan mo pa ang ibang lalaki. Magugustuhan ka ba niya? Kung ganoon, siya ay isang taong may pagmamayari. At ano pa? Ano sa tingin mo? Ang mga lalaki ay gusto ang babaeng walang sikreto. Ikaw ba? Balang araw, aalisin ko ang iyong balat ng soro. Laban, Kapitan Chin. Hihintayin kita. Tumingin sa likod, ang panganay ng pamilya Xiao. Anong pakulo? Itong likod, pamilyar.
Miss Song, may natatangi ka bang kakayahan? Natatanging kakayahan. May nagsasabi na ako ay maganda. Simple ang pag-iisip, walang sikreto. Talaga? Pero Miss Song, hindi pa matagal. Ay fiancé pa ni Master Pei. Maya-maya lang gusto na magpakasal sa pamilya Xiao. Medyo walang puso. Si Master Xiao ayaw pa nga magpakita ng totoong mukha. Pero gusto akong pakasalan. Mukhang katawa-tawa rin. Katawa-tawa at walang puso. Tamang tambalan. Mag-date lang para magkilala. Hindi ba ikaw at si Miss Song mag-usap tungkol sa kasal? Hindi pa tiyak. Ang pag-date ay para magkakilala. Master Xiao, may gusto ka pa bang malaman? Mula sa slum ay nakarating ka rito. Gumamit ng maraming pakana. Wala kang konsensya? Anong ibig mong sabihin? Isipin mong mabuti. Ako. Malinis ang konsensya ko. Ikaw ang panganay ng pamilya Xiao. Ako iyon. Sino ba naman ang gigisingin ng tao mula sa kama ng umaga para mag-blind date? Iba ka sa mga balita tungkol sa'yo. Gusto mo pala, si SpongeBob. Kahit mukha akong matanda, may pagkabata naman ako sa puso. Sa galing ko, baka nagustuhan na talaga ako? Ito namang trabaho ni Ginoong Chin, talagang Nakakatuwa. Ako, gusto ko ang lalaking hindi sumusunod sa script. Sige, Ginoong Xiao, may gagawin pa ako mamaya. Magkita tayo bukas. sige, bukas. Ay, nako. Nagustuhan niya yata ako. Wala akong pagsisisi. Die. Sa lahat ng ginagawa ko, sunod lang sa puso. Basta tanggap ko ang resulta ng pinili ko. Wala akong pagsisisi. Tulad ngayon, parang si Ginoong Xiao ay walang interes sa akin. Pero wala akong pagsisisi. Paalam. Si Binibining Song, baka magsisi ka. Sa tingin ko, ang walang pag-ibig at kabaliwan, bagay naman. Sandali. Achay, bumalik ka na. Hindi ba't nagkasundo tayo na magkasama tayo? Bakit ka pumunta sa pamilya Xiao? Masakit. Miss, Pinapunta ako ni Lola para sunduin ka. Kapitan Chin, ang misyon mo sa pamilya Song natapos na ba? Kaya hindi na kailangan bumalik? Malapit nang hindi na kailangan bumalik. Kapag naging manugang na siya ng pamilya Xiao. Kamusta? Lola, inimbitahan ako ng pamilya Xiao na tumira sa kanila ng ilang araw. Sige, buti naman. Talagang apo ka ni Lola. Wei, bumalik ka muna sa kwarto para maghanda. Huwag mong akalaing nabawi mo ang Jiangnan para makipag-negotiate ka sa akin. Wala kayong pag-asa ni Wei, maliban kung mamatay ako. Ikaw ang pumilit sa akin. Hindi mo nililigawan si Ginoong Pei mo. Bakit ka napadpad dito sa pinakamababang lugar ko? Kapag hindi kita nakikita isang araw, nasasaktan ang puso ko. Lalo na't malungkot ang aking Kapitan Chin. Ako? Walang dapat ikahiya. Minsan gusto ko talagang hukayin ang puso mo. Makita kung ano ang totoo at kung ano ang kasinungalingan. Ngayon, totoo na. Samahan mo ako bukas sa bahay ng mga Xiao. Sinabi ko na kay Lola.
Isama mo ako, Miss Song? Dalhin mo ang iyong lihim na kasintahan para makipagkita sa iyong fiancé. Ang lakas ng loob mo ay lumalaki nang lumalaki. Hindi siya ang aking fiancé. Isa lang siyang nakadate. Alam mo ba ang kahihinatnan kung mahuli? Sa tingin mo ba, ang pamilya Xiao ay tatanggap ng isang babaeng may gusot sa isang security guard? Kakaiba ka talaga. Mukhang mahalaga siya sa'yo. Depende rin iyon kung papayagan ako ni Ginoong Xiao na makalimot sa'yo. Oh, Kapitan Chin, gusto mo bang ngayon palang makipaghiwalay sa akin? Binibini, gabi na, sige, ingat. Kapitan Chin, magkita tayo bukas. Siguradong magkita tayo. Sabi ng binata Miss Ruan, parang itong ibon sa hawla. Maganda, pero dapat masunurin. Nagkataon. Gusto ko lang sirain ang hawla. Pumili ka rin ng magiging asawa ng binata? Ang pamilya Song, Song Wei. Ikaw naman, mukhang mas kawili-wili ka kaysa kay Song Yan, iyang mapagpanggap na babae. Sana tayo maging masaya ang kompetisyon. Mga miss, Tikman nyo lahat. Masarap lahat. Kung gusto mo yung nakatayong kuya, umupo ka rito at kumain. Miss Ruan, tikman mo ito. Masarap ito. Ito rin ay masarap. Madalas akong kumain dito. Tara, Binatang Xiao. Ang bait naman. Hindi naman. salamat binatang Xiao. Binibining Lin kumakain din. Itong tao talaga. Iyong lalaki sa kwarto. Gusto kong kainin iyon. Akala ko tumitingin ka sa tao, busog ka na sa titig. Ang pag-aaksaya ay nakakahiya. Maarte kasi ako sa pagkain. Chin Xiao. Anong ginagawa mo? Dito sa bahay ni Xiao. Ang ibig mong sabihin, pwede sa basement ng bahay ni Song? Binibining Song, may intindihan ko ng mali ito, Chin. Naakit ka. Akala ko patay na sa labas. Hindi inaasahan na babalik pa. Ang tigas talaga ng kanyang kapalaran. Kung hindi siya babalik, ang matanda ay walang tagapagmana. Ang pamilya Xiao, magiging sa iyo na. Siya ay taga-pamilya Xiao. Anong nangyari sa'yo? Anong nangyari sa'yo? Nakakainis ka na. Gagawin ba o hindi? Hindi. Ano ba talaga ang problema mo? Huwag kang lumapit. Kilala mo si Kunda? Sino?
Kung ayaw mong ngumiti, wag. Pangit. Sa kalagitnaan ng ginagawa, nasusuka at nagsusuka. Ikaw marahil ang una sa kasaysayan. Ano ang gagawin, Kapitan Chin? Nagsuka na. Matulog. Anong ginagawa mo dito kung hindi ka matutulog? Umiiyak siya. Mali ang pagkakita mo. Nakangiti siya. Sarili niyang piniling daan. Ibinibigay ang katawan kapalit ng bayad. Patas lang. Ang kawalan ng pag-asa na walang mapaghingian ng tulong. At ang takot na walang matakbuhan. Ay nagpapalimot sa'yo kung paano umiyak. Ano? Walang babae. Ang kusang loob na, ibinibili ang kanyang katawan. Kahit gaano siya kahirap. Ayaw niya. Ang mundong ito ay walang, ganoon kapatas. Ngunit ang mundong ito, laging nangangailangan ng mga lumalaban. Ang kakaiba niya, siya iyon. Kapitan Chin, para bang nagkaproblema ako. Kuya, yung tungkol sa club ayos na. Sabi mo, sino ang nanakit? Ang pinakamahalaga ni Kundan ay sirang-sira na. Sa pagkakataong ito, tiyak na hindi siya papayag ng ganoon lang. Mabuti naman. Hindi ko rin naman balak palampasin. Ano? Siya nga pala, kuya. Narinig ko, yung pamilya Song. Si Pei Yans at ang matandang babae ng Song nag-aaway. Si Pei Yans, ngayon malamang wala ng pag-asa. Ay, naiintindihan ko, naiintindihan. Wag na banggitin wag na nga. Hey, kuya? Sabi ko, itong pagkatao mo, hanggang kailan mo ba itatago? Sa tingin ko, tama na, yung babae ng pamilya Lin, araw-araw dumidikit sa akin. Chin Xiao, nandyan ka ba? Pasok. Nandito ka rin pala. Mag-usap na kayo. Mauna na ako. Sa ibang araw. Babalik ako para makipag-spar sa bodyguard mo. Saka, yung sinabi ko sa'yo kanina, tandaan mong gawin ng maayos. Xiao, Chin. Hintayin mo ako. Xiao Chin, ikaw ang binatang Panginoon ng pamilya Xiao. Yung taong iyon. Ang ibig kong sabihin ay si Kunda. Pwede mo ba siyang patayin para sa akin? Pero siya ang kanang kamay ng lolo ko. Hindi ko siya pwedeng patayin ng harapan. Ano pa bang paraan? Black Falcon. Black Falcon. Hindi ba ito ay kapangyarihan ng pamilya Xiao? Akin. Ako mismo ang nagtatag nito. Kukunin kita. Tulungan mo akong patayin siya. Mataas ang presyo ko ha. Ibibigay ko na lang ang sarili ko sa iyo. Sapat ba? Tanggap ko. Pero ang bayad, ako ang magpapasya.
Tawagin na ang mga tauhan. Kuya, hindi pa oras para kumilos. Ang Black Falcon ay bunga ng iyong dekadang pagsisikap. 10-10 beses kang nakatakas sa kamatayan. Sa wakas, ay narating mo ito. Ngayon, para sa isang runway, isakripisyo mo ang lahat. Sulit ba? Kuya, ang babaeng ito, sa kanyang mga mata, hindi ka kailanman nagkaroon ng puwang. Sulit. Kuya, hindi ka niya mahal. Sarili lang niya ang mahal niya. Mula nang makita ko siya sa slums, ang buong buhay ko ay sa kanya na. Kahit mamatay ako para sa kanya, ako ang bahala. At saka, mahal niya ang sarili niya? Mali ba iyon? Makipagtulungan ka sa akin. Hindi mo ba gusto, Kunda, na mabawi ang lahat ng bagay na pag-aari mo? Kapangyarihan, pera, babae. Wala akong kulang sa mga iyan. Paano ang pamilya Xiao? Ang pamilya Song ay abala sa sarili nilang problema. Ginoong Pei, ikaw at ang matandang ginang ay nag-aaway ng malala. Ikaw mismo ay hindi mo kayang protektahan ang sarili mo. Ano ang maiaalok mo para makipagtulungan sa akin? Kamakailan, si Ginoong Xiao ay madalas kumilos. Karamihan sa mga tauhan ni Ginoong Kun ay nahulog sa kanyang kamay. Tiyak na ginamit niya ang lahat ng kanyang kakayahan. Ginoong Kun, handa ka bang? Hayaan ang pamilya Xiao na iyong itinayo ay mapunta sa kamay ng isang bastardo? Ang iyong layunin. Runway. Isang babae. Isa kang talagang mapagmahal. Mahal ko siya. Halos mabaliw na ako sa pagmamahal. Gusto mong makipagtulungan sa akin? Kailangan mong magpakita ng sinseridad. Weiwei, bakit ikaw lang mag-isa kamakailan? Nasaan ang personal mong bodyguard? Pinaalis ko siya para gumawa ng ilang bagay. Huwag gumalaw! Tumigil! Tumigil! Tumigil. Dalhin mo siya. Lakad na. Basura. Hindi ito si Xiaoqin. Parang aso lang ni Xiaoqin. Tama, siya nga. Buksan mo yung mga mata mong aso. Ito ang totoong Xiaoqin. Bigyan ko kayo ng discount. Lias. Siya pala. Qin Xiao. Xiaoqin. Bakit hindi ko naisip? Tigilan na ang daldal. Sabihin mo na kung ano ang gagawin. Yung mga tinawag mong walang kwenta, nakapag-alarma na. Malamang nasa daan na si Xiaoqin. Papunta na dito. Hayaan mo siyang pumunta. Kung gusto mo siyang iligtas, pumunta ka mag-isa. Papatayin ba tayo? Wow. Pero huwag kang matakot. Protektahan kita. Pero yung bago kong damit, hindi ko pa nasusuot para sa iyo. Pwede namang isuot sa libing. Sa dalawang buhay, pareho lang ang resulta. Ang kasamaan ng ibang tao, kahit ang Buddha, ay hindi makapagligtas. Peyans, ano ang ginagawa mo? Vai. Huwag kang mag-alala. Si Kun Xiao ay ginagamit ka. Mag-arte ng isang eksena. Hindi ka sasaktan. Hindi ba sapat na pananakit ang pagkakidnap sa akin? Ano ang ituturing na sapat? Ibenta ako sa Mianbei? Ibenta sa Honglu? Gahasain ako? Hamakin ako? Iyon ba ang ituturing na pananakit? Wei, paano mo? Ganyan mo ako isipin? Nandito ako, sino ang mga ngahas api sa iyo? Maniwala ka sa akin. Pagkalipas ng araw na ito, makakaalis na tayo ng tuluyan sa mga pamilya Xiao at Song. At magkakasama ng matagal na panahon. Peyans, baliw ka. Bye. Mahal talaga kita.
Amo. Tinatawag mo siyang amo? Oo, siya ang amo ko, Xiao Qin. Laban na, sino ang makikipaglaban? Si Xiao Qin yun. Hari ng Black Falcon. Nagmula sa mountain ng mga patay. Kung sino ang gustong lumaban, go ahead. Hindi ako, hindi ako. Ruanwei, Qin Xiao. umalis ka. Xian Xiao. Mag-ingat. Wei Wei. Bitawan. Hindi sulit para sa isang ge. Go. Hindi ba sinabi mong hindi sulit? Para sa iyo, sulit. Tama na. May magpaparusa sa kanya. Kuya! Tara. Ang bilis naman ng amo mo. Hindi pa kami nakakasakay. Siya ay medyo nagmamadali. Pero ano na ang mangyayari kay Kunda? Hindi mo ba narinig ang sabi ng amo? Ang mga kaaway ni Kunda papunta na rito? Baka sa ganitong oras bukas magsisisi na si Kunda na hindi siya nakiusap sa amo, napatayin siya. Bakit hindi mo ako pinatay, si Kunda? Kung ganon, hindi na kita makikita. Mas gusto kong kasama kita. Nakalimutan na natin si Shenfei at ang iba. Nagmamadali. Anong gagawin? Tulugan kita. Takot ka ba? Susuka ka pa ba? Takot ako na. Hindi mo ituloy. Tumakas ka ngayon? Pwede pa. Ako dapat ang magsabi niyan. Chinye, ang baril mo ay nakatutok sa akin. Ruanwei, yung sinabi mong isang beses ka nang namatay, Hindi ka ba nagtataka? Bakit kailangan kong patayin si Kunda? hindi. Huwag mong sabihin. May isang batang babae. Lumaki sa slums. Nagkataon lang. Sumunod siya sa kanyang ina. Pumunta sa isang mayamang pamilya. Palihim siyang sumunod. Natuto siyang tumugtog ng piano mula sa binibini. Sa karangyaan ng mayamang pamilya, unti-unting nagkaroon siya ng pagnanasa. Mamaya, siya ay ipinagbili ng kanyang nobyo. Ipinagbili sa isang lugar. Sa lugar na iyon, siya ay ginahasa. Pinahirapan. Mas masahol pa sa kamatayan. Sa sandali bago siya pumanaw, sumumpa siya. Gagawin niyang sigurado na ang mga taong iyon. Bayaran ng utang na dugo. Kapag siya ay nasasaktan, may kasama ba siya? Wala. Ngayon, meron na. Mamaya, nakilala niya ang isang tanga. Ginawang candy ang kanyang sakit.
Talagang aalis ka na? Hindi ka ba takot na ang Captain Chin mo ay madukot ng isang maliit na sirena? May ilang mga kulungan. Parang mga pugad. Tanga. Ang gusto mo? Sapat na para kay matandang ginang Song makulong ng 10 taon. Kahapon, pag alis mo, si matandang ginang Song ay nagkasakit at hindi na nakabangon. Ano ba ang sinabi mo sa kanya? Lihim. Lola, salamat sa pagbibigay sa pamilya Song bilang regalo sa akin. Sa totoo lang, si Song Yan ang tunay mong apo. Ikaw, ano ang sinabi mo? Matandang ginang? Matandang ginang? Matandang ginang, ano ang nangyari sa iyo? Kuya, nakahanda na ang helicopter. Ang eroplano na binuok ng ate ay Ika, 10 ng umaga. Umalis na ito ngayon. Alam ko na. Runway. Mahal kita.